Gandang araw po, ako po si CRP ng Gym Depot. So nandito po tayo sa Gym Republic uli. So pakita ko sa inyo yung tatlong reasons bakit gustong gusto ko na magkaroon ng gym business. Pero bago natin ipaliwanag yun, itutur ko kayo uli sa Gym Republic. So ngayon, kita nyo, ang dami naman mga nakapark na mga sasakyan. Daming tao. So ikutan natin muna sila. So makikita nyo, mga gantong oras talaga, maraming tao. So simula ng alas 4 o'clock onwards, daming tao. So makikita nyo dito, siguro ngayon, pag inisa-isa mo to, mga nasa 40 to 50 katao. Or mahigit pa. Lai. Ernie, kumusta? So kita mo, maski dito sa punong-puno pa tayo dito sa kabila. Dito pakita mo dito sa kabila, ma'am. Pasok mo dun. Sige. So kita nyo, punong-puno ngayon yung sa gym. So sa mga gantong oras, talagang hindi nauubusan ng tao. So kwento ko sa inyo maya-maya yung mga reasons na yun. Bakit ang ganda talaga na mag gym business. So ito naman yung parking natin ng mga sasakyan dito, mga naka 4 wheels. So iba pa rin 'yon. So ito yung actually ang daming reasons ang daming reasons talaga bakit magandang mag-gym business. Pero ito lilimit natin sa tatlo. Yung unang-una talaga na gusto ko dito sa gym business na to is isang beses ka lang mamumuhunan talaga. Pero bago yun, shoutout kay Sir Arnold ng Lian, Batangas. So si Sir Arnold ng Lian, Batangas is nag-work sa Canada. So isa siya doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin na nagtatrabaho sa ibang bansa na naengganyo natin na makapag-gym business. So anyway, yun yung pinaliwanag ko kasi kay Sir Arnold ng Lian, Batangas na isa sa maganda na reason for gym business is isang beses ka lang mamumuhunan, di ba? Kalimitan kasi ng mga ibang business, pagpunta mo ng capital, meron ka mga inventaryo, meron ka mga dapat na palitan every now and then. Pero dito sa gym business, hindi. Isang beses ka lang talaga mamumuhunan. So pwede yan, magdagdag ka from time to time. Pero hindi kagaya nung kunyari na may tindahan ka or may gasoline station ka, may nabenta. Tapos syempre kailangan palitan mo uli yung mga nawala sa yung mga paninda. Ito hindi. Minsan ka lang magpuputap ng capital, then that's it. So, gaano kaganda yon, di ba? So, hindi siya masakit sa ulo na kailangan mo i-monitor kasi, baka nauubos na inventaryo, baka wala na tayong paninda. So, napakasimple. So, di ba? Kagaya ko doon, ipapakita ko sa inyo, may mga gamit ako dito na sobrang luma na since 2000. Kasi itong Gym Republic na warehouse, 2013 ko binuksan. Pero nagsimula talaga yung gym business ko 2008 doon sa garahe lang ng bahay namin. Pero yung gamit ko sa garahe, naibenta ko na yon. So itong mga gamit ko rito, nung nagsimula ako rito bago. Pero may mga gamit ako dito na since 2013 ko pa since 2013 ko pa ginagamit dito. So bino mo hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya, di ba? So, isang beses, ayun, yung mga dumbbells ko. Gano'n nakatanda yung dumbbells ko, ilan na yung mga napalaking katawan nun. Isang beses lang ako nagputap nun. Nagdagdag ako ng ibang mga dumbbells, pero yung mga luma kong dumbbells, andun pa rin. Di ba? So, kung gano'n kaganda yun, yung dumbbells ko na siguro ilang beses ko nang nabawi yung puhunan ko doon. So, yun yung isa sa mga reason bakit gustong-gusto ko sa gym business. Pero ito yung pangalawa. Yung pangalawang reason ko kasi is ang gym business nag-appreciate yung value ng mga baka, lalo na itong mga stainless na to, mas mataas ang appreciation yan. Papatunayan ko sa inyo na nag-appreciate to. Kumbaga, ngayon namuhunan ka, let's say namuhunan ka ng 500,000 sa gym business, sa mga equipment. Pero bigyan mo na 5 to 10 years time yan, sinisigurado ko sa iyo tataas ang halaga nun. So papaliwanag ko bakit habang naglalakad tayo para makita nyo yung mga
Kasi, kagaya niyan, tanda-tanda ako yung package C namin, yun yung bestseller namin eh, yung package C. So, sa package C, dati, 192,000 yung ano nun, 192,000 yung halaga nung package na yon. Ngayon, after 10 years mahigit, 300,000 na yung halaga nung package na yon. From 192, From 192,000, naging 300,000 na yung 300,000 na yung halaga nung package na yun. So, kung nabili mo siya, kung nabili mo siya na 192,000 sa akin noon, tapos ngayon gusto mo na siyang ibenta, kahit ibenta mo ng 250,000, between 200 to 250,000, mabibenta mo yun eh. Bakit? Kasi pag bumili sila sa akin kasi ngayon, nung equipment, hindi na sila makakabili ng 192,000. So ngayon, 300,000 na yun. So yun yung sabi siya yung nag-appreciate. Tapos tingnan mo to yung plato ko na old school. Bob, tutukan mo to. Ito yung mga plato ko na luma pa, galing pa dun sa una kong gym na garage. So, ito, baka di ka na makakabili ng ganitong plato ngayon eh. So ito, dati nabili ko to ng 18 pesos per pound way back 2008. Ngayon, pag bumili ka ng bago, yung mga ganito, so ito na yung mga bago namin. Ito, pag binili mo kayo sa amin to, 45 pesos na to. 45 pesos per pound. So, ang punto ko rito, ito na nabili ko na 18 pesos per pound, kahit ibenta ko siya ng 30 pesos per pound ngayon, may bibili pa. Bakit? Kasi, yung 10 pounds na to, nung binili ko nung 2008, hanggang ngayon 10 pounds pa rin, hindi nawala yung bigat niya. So, yun yung maganda sa yun yung maganda sa mga gym equipment na hindi siya bumababa yung halaga, kundi tumataas pa. Saan ka makakakita ng business na gano'n? Lagi ko kinukumpara kasi yan sa doon sa dati na ang nauuso kasi ng computer shop, di ba? Or coffee shop ngayon, coffee shop. So yung computer shop, bigyan mo ng 1 taon yan, ang laki na ng ibabawas niyan eh sa halaga niya. Bakit? Nagdi-depreciate kasi yung value niya. Lalo na yung sa computer, kailangan mo i-upgrade. Marami ka kailangan gawin. Ganun din yung mga sa coffee shop. Kasi ngayon, uso-uso coffee shop eh. And definitely, bababa ang halaga niya. Hindi mo maibebenta yung coffee shop na yan ngayon. Kunyari, ang puhunan mo niya is 500,000. Hindi mo maibebenta yan ng 500,000 after 5 to 10 years. Hindi kagaya ng gym business. Diba? Yun yung pangalawa sa nagustuhan ko. Tapos yung pangatlo, isang ikot pa tayo ulit. Ay, sa pangatlo, kita mo na, tsaka maganda doon, dami mong nagiging kaibigan, kakilala. Pero yung pangatlo na nagustuhan ko rito, kasi non-consumable itong produkto mo rito. So, ibig ko sabihin, walang nawawala sa akin. Let's say, gusto ko man libre ng isang buong barangay, or kunyari, mahina yung gym, pwede ako mag-promo. Pwede ako man libre, or kundi 50% discount. Pwede ako parang buy one take one ang dating. Kumbaga, minayaya kang isang tao, pwede ko ilibre. Ang kagandahan kasi noon, gawin ko man yon, hindi ako lugi. Bakit? Ganito, equipment na to, kahit ilang tao pa gumamit yan eh, walang kinukonsumong kuryente yan, walang kinukonsumong gasolina yan. So, once na put up ko yan na yun. So, saka makakakita doon ganong klaseng negosyo na pwede kang manlibre, di ba? So, dito sa business na to, maski doon sa Tarlac. So, nung nasa Tarlac kami, yung unang linggo ko, actually hanggang ngayon. So, kung pupunta kayo, may libreng buhat doon, isang beses. Kumbaga, pwede mong i-avail yung free pass mo sa Tarlac, sa Gym Republic Tarlac, basta mag-message ka lang doon sa sa page namin kung i-avail mo.
para may paliwanag din namin kung paano gumagana yung mga monthly namin, yung daily namin. So, ganun. So, yung ganung klaseng promo, lalo na kung mag-open ka pa lang, ang lakas mo makahatak nun eh. Pero kaya mo ba gawin niya sa coffee shop, libre kape, or sa gasoline station, libre gas, di ba? Hindi mo magagawa yun. So dito, kaya mong laruin yung marketing scheme mo kasi nga sabi ko nga, ang produkto mo non-consumable. So, kunyari nalibre ako ng 3 o 5 tao, tapos 5 oras siya nagbuhat o 8 oras pa siya nagbuhat. Ang tanong doon, minawala ba sa akin, di ba? Ang konsumo ng kuryente nito, ang upa nito, ganito ganito pa rin ang cost, ang overhead ko, regardless to kung dumami o kumonti ang tao kasi ang kuryente ko bubuksan ko lang pagkagabi na eh, di ba? So yun kay marami tao, kay konti tao, iisa lang yung konsumo ko ng kuryente. So hindi ako apektado rito, kunyari yung usual na pupunta sa gym ko 100 kunyari, tapos nalibre ako ng 20. Hindi katulad yan ng, sabi ko nga, na kunyari computer shop, nalibre ka 20, dito tumaas yung konsumo ng kuryente mo. Dito, hindi tataas ang konsumo ng kuryente ko. Yung upa ko, hindi rin tataas pag dumami yung tao. So, yung overhead expense mo, ganun. So, yun yung, actually, marami pa talaga akong gusto na reason bakit maganda yung gym business. Pero sa totoo lang, sa dami kasi ng tao ngayon dito, mahirap nang kumaba pa yung video. Pero, again, itur ko kayo ulit para makita nyo yung yung timo dito, yung mga parang ko na mo yun doon. Yung after ko mag-work sa Gym Depot, sa fabrication, dito ako pumupunta. Gusto ko lang makita yung mga yung mga tao na ganito karami na pag nagwo-workout, nakakatanggal ng pagod eh. Kasi makikita mo yung pinaghirapan mo, pinagplanuhan mo, tinatangkilik na maraming tao. Plus, isang bonus pa talaga dito. Isang bonus pa to dito na bukod sa marami kang nagiging kakilala katulad doon, yung mga bumabate. Ang pinaka gusto ko talaga dito is ito talaga yung ito yung nagiging reason ko for nagiging means ko para doon sa sinasabi ko na retirement. Kasi sabi ko 2 years from now, parang plano ko na talaga mag-retire. At habang napapadami ko yung Gym Republic, passive na to eh. Kumbaga hindi ko na kailangan asikasuhin kasi kagaya niyan, buong araw ako doon sa fabrication. Ngayon lang ako pupunta rito, pero hindi ko na kailangan asikasuhin. So, isa yun sa mga bonus na reason. Kumbaga, hindi siya asikasuhin, hindi siya mahirap bantayan, plus siya yung magiging means ko for retirement. So, panoorin niyo pa po yung mga susunod ko na video. Ako po si RP, na Gym Depot. Maraming salamat po.